Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Sarap na sarap sa paliligo si Lucy ngunit paglabas ay niyaya siya ni Natsu na magtrabaho. Subalit ang trabahong tinutukoy nito ay ang paggawa ng kanilang bagong guild hall nang sa ganon ay matapos na nila ito kaagad bago bumalik ang master. Pero kung hindi daw ito babalik ay pipilitin nila ito. Nagbigay ng mga energy drink si Liz Anna sa mga kaibigan. Si Levi ang gumawa ng mga paperworks dahil kailangan pa nilang magpa-approve sa council. Subalit kailangan nilang mag-decide kung sino ang magiging ikapitong master nila dahil kailangan ito sa application. Samantala nagduelo sila Elfman at Natsu upang subukan ang kanilang ginawang mga training. Subalit nadamay si Grace sa kanila kaya nagkaroon na ng rumble ang tatlo. Kaya nais na rin sumali sa rambulan ng lahat ng kasapi nila. Biglang may sumuntok kay Alzak dahil dumating si Loki. Hanggang sa tamaan din si Mira ng ligaw na bote. Ngunit natakot ang lahat nang magalit na si Erza. Kaya si Erza daw ang ilalagay ni Levi bilang master sa application form. Saka nagbalik na sa kanilang guild si Mest Grider na original member ng Fairy Tail. Dinala nito si Erza sa secret tunnel ng guild upang magtungo sa secret chamber na mga master lang ang maaaring pumasok dahil nandito ang sikreto ng guild na Lumen Histoire. Subalit pumasok din dito sila Natsu at nakita ang katawan ng first master. Kalaunan ay pumasok sa kanilang alaala ang mga alaala ni Mest kung saan inutusan siya ni Makarov na maging spy sa council upang malaman nila ang nalalaman ng council sa western continent. Giit ni Mest na buburahin niya kahit sariling alaala para isipin niyang parte talaga siya ng council. At upang maalala niya si Makarov ay ginagamitan siya nito ng magic. Pagsapit ng Grand Magic Games ay muli siyang kinausap ng master na bumalik na siya sa Fairy Tail. Pero ayaw pa nito dahil malapit na daw niyang malaman ang impormasyon na nais ni Makarov. Matapos ang laban sa Tartaros ay nais daw buwagin ni Makarov ang guild upang protektahan ang mga member sa Alvarez Empire ng Western Continent. Dahil wala na ang council ay siguradong susugod ang mga ito upang makuha ang Lumen Histoire ng Fairy Tail. Giit ni Mest na bakit hindi na lang sila lumaban. Depensa ni Makarov na pinag-isa daw ng Alvarez Empire ang 730 guild sa Western Continent kaya siguradong wala silang laban. At upang protektahan ang Eastern Continent na kinaroroonan ng Fury Kingdom ay nais niyang magtungo sa Alvarez Empire ng Western Continent upang makipagnegosasyon. Kahit mabigo si Makarov sa negosasyon ay pipigilan daw niya ang mga ito habang muling binubuo ni Mest ang council. At ginagawa lang daw ito ni Makarov upang protektahan ang mga member na tinuturing niya ng mga anak. Gayunpaman ay naniniwala pa rin sila Natsu na buhay pa rin ang kanilang master kaya nais nilang sumugod sa Western Continent at iligtas si Makarov. Giit ni Erza na kailangan nila ng masusing plano upang tagumpay na makapasok sa Alvarez Empire para sa rescue mission. Nang malaman ni Gajil ang plano ay nais niyang hanapin si Laxes upang bumuo sila ng team na backup kila Natsu. Natanggap ni Jura ang application form ng Fairy Tail ngunit nang hihinayang siyang aalis na sa council si Levi. Samantala si Warrod ay palihim na nais din iligtas si Makarov. Nandoon din pala si Wolfheim na rank 3 Wizard Saint na nagtransform dahil kailangan daw kumilos ni Warrod tungkol sa lumalalang tensyon nila sa Western Continent. Dumating din ang rank 2 Wizard Saint na si Hyperion na sinabing kailangan muna nilang kumalma. Di makapaniwala si Levi na nandito ang tatlo sa top 4 Wizard Saints. Nagtataka si Jura kung nasaan ang rank 1 Wizard Saint na si God Serena. Giit ni Hyperion na iniwan na daw sila nito at sumali sa Alakitasha Empire ng Western Continent. Samantala sa biyahe patungo sa Western Continent ay nagkaroon na rin si Wendy ng motion sickness katulad ni Natsu. Dahil 10 araw pa ang biyahe nila ay pinag-usapan muna nila ang maraming katanungan na si Makarov lang ang makakasagot. Giit ni Mest Grider na ang first stop nila ay ang Resort of Caracol para mag-stock ng mga supply at may kikitain din daw sila doon na tutulong sa kanilang makapasok sa Alvarez Empire. Samantala hinahanap na nila Gajil si Laxes. Giit ni Lily na kailangan nilang gumawa ng paraan dahil mapanganib ang gagawin nila Erza. At nainis naman si Levi dahil iniwan siya ng mga ito. Nakarating na rin sila Erza sa Caracol Island ngunit may mga barko doon ng Alvarez Empire na tila nagsasagawa ng inspection sa mga tao. Kaya kailangan nilang mahanap ang kanilang secret agent bago pa ito mahuli. Kaya napilitan silang magpanggap ng mga simpleng turista. At nagpanggap pa silang galing sa Kate Shelter Guild. Nag-iisip pa ang mga sundalo ngunit ginamit nila Erza at Lucy ang mga alindog nila upang mapapayag ang mga ito. Punong-puno din ng mga sundalo ang buong lugar kaya palagi nilang sinasabihan si Natsu na mag-ingat. Umiiyak ang isang bata dahil kinuha daw ang kanyang ama pero kailangan nilang magtiis na hindi kumilos para hindi sila makita. Kaso nang papatayin na ang bata ay sabay-sabay silang umatake. Sa katutulungan daw nila Wendy ang bata na hanapin ang ama nito at sasamahan din sila ni Mest. Sumugod ang napakaraming militar subalit lahat sila ay walang kwenta para sa pinakamalakas na
itim ng fairy tale kaya mabilis lang nilang tinalo ang mga ito. Pagkatapos ay nag-enjoy talaga sa masarap na pagkain sila Erza at Natsu. Giit ng matandang businessman na nais niya daw makapunta sa Eastern Continent upang gawing sikat ang produkto niyang mango dessert. Nang biglang sumabog ang food stand dahil kay Marin Hollow na miyembro ng Alvarez Army. Napaiyak na lang ang matanda sa nangyari kaya binigyan siya ng pera nila Lucy. Sinubukan mag-requip ni Erza ngunit hindi nito magawa. Giit ni Marin na siya kasi ang nagmamay-ari ng espasyo na ito. Maging ang celestial magic ay walang kwenta dahil space magic din ito. At dahil sa batas sa loob ng espasyo ni Marin ay naglaho ang dalawang dalaga patungo sa relaxation space nito. Giit ni Mes na sexy kasi ang dalawa kaya kinuha niya ang mga ito pero sila Natsu ay nais niyang patayin. Pinakita nitong nahuli niya rin pala si Mes. Agad na sumugod ang bida gamit ang malakas na firepower ngunit dahil sa space magic ni Marin ay siya pa ang nasuntok nito. Saka sinunod din nito si Gray dahil pinaglalaroan niya lang ang dalawa. Tapos dumating ang kasama nito na si Brandish na naramdaman nila ang nakakatakot na magic power. Samantala nag-relax muna sila sa spring upang makapagpahinga. Ngunit nandoon din si Ichiya na binunyag na nasa kanilang guild sila Laxes kaya nagalit si Gajil dahil balak niya sanang gawing surprise ito sa mga kasama. Napunta kay Elfman ang pototoy ni Ichiya kaya sinapok niya ito at tumama kay Gajil kaya tumalsik si Gajil sa kabila patungo kay Levi na napaiyak na lang. Maging si Natsu ay nanginginig sa kalaban nila pero ang nais lang pala nito ay ang Star Mango Gelato at naiyak pa ito nang makitang nawasak ang tindahan. Tapos sila pa ang pinagbintangan ni Marin. Nawala na ng gana si Brandish at ipinapabalik ang dalawang dalaga pero ayaw ni Marin. Kaya nagalit ito at yumanig ang buong isla. Habang papaakyat sila Happy ay napansin nilang umakyat din ang isla dahil pala sa pambihirang kapangyarihan ni Brandish. Natakot si Marin at ibinalik sila Lucy at Erza at natakot din sila sa kapangyarihang tinataglay ni Brandish. Aalis na sana ang mga kalaban pero pinigilan pa ito ni Natsu dahil sa ginawa kay Mes. Nang bigla nitong pinaglaho ang kasama at sinabing patas na sila ngayon dahil tinatamad na daw siyang magtrabaho. Sinabi din itong buhay pa si Makarov pero kung hindi pa rin sila aalis ay baka may masamang mangyari dito. At sa isang iglap ay pinaglaho ni Brandish ang buong isla bilang pagbabanta na nasa ibang level ang kanyang mahika. Napansin ni Erza na lumiit ang buong isla dahil ito ang nagagawa ng mahika ni Brandish. Habang nasa barko ay isa-isang naglaho ang grupo pero kapangyarihan daw ito ni Mes. Dinala niya ang grupo sa pinakamalapit na lugar sa ilalim ng tubig dahil nakontak daw niya ang kanilang spy. Napansin din nilang walang harang doon pero hindi pumapasok ang tubig. Nang bigla itong mag-transform at tumakbo dahil isa rin pala itong sasakyan. At napag-alaman na ang may-ari nito ay si Angel Sorano. Siya pala ang spy na tinutukoy ni Mes dahil nagtatrabaho na ngayon ng orasyon 6 kay Jelal. Giit ni Angel na patungo na daw sila kay Makarov. Samantala si Makarov ay nakikipaglaro lang ng baraha kay High Minister Yagil dahil tinanggap pala siya bilang isang guest. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap ni Makarov si Emperor Spriggan dahil hindi pa rin ito nakakabalik. Kalaunan ay nakabalik na rin si Emperor Spriggan na sinalubong ng mga tao. Subalit nalaman ni Makarov na ito pala ay si Ziref. Sinalubong ito ng isa sa 12 shields na si Invel na inutusan ni Ziref na tawagin ang buong 12 shields. Kaya nagtungo doon sila Di Maria Yesta at Agil Ramel. Kalaunan ay dumating na rin si August. Pinakita ni Yagil si Makarov na nais daw makausap ang kanilang emperor at nagbigay galang naman si Makarov. Nang mag-usap silang dalawa ay tinanong ni Makarov kung siya ba si Ziref. Hindi naman ito itinanggi ang katotohanan. At sinabing upang magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay ay nagpasya siyang magtayo ng bansa sa Western Continent na sa paglipas ng panahon ay lumaki ng lumaki at naging isang imperyo. Ang lahat ng ito ay upang kalabanin ang aknolohiya pero nagbago ang kanyang isip kaya nais na daw niyang makuha ang Lumen Histoire o may tunay na pangalan na Fairy Heart na pinakamalakas na spell ng fairy tale. Hindi makakapayag si Makarov na kunin nito ang Fairy Heart kaya inatake ito ng Dark Mage at balak niya daw na ipadala ang bangkay nito kay Natsu. Subalit dumating si Mes at nagawang mailigtas ang Master. Ngunit naramdaman din ni Ziref na nandito si Natsu. Nailigtas na rin ni Mes si Makarov. At sinabi ng matanda na si Emperor Spriggan at si Ziref ay iisa na ikinabahala nila. Kaya naman hindi nagagana ang negosasyon dahil nais pala talaga ni Ziref na magsimula ng digmaan. Nalulungkot si Makarov dahil binuwag niya pa ang fairy tale pero wala din pala itong saysay. Subalit naiintindihan naman nila Natsu ang kanyang ginawa. Giit ni Mes na isang beses na lang siyang makakapag-teleport kaya gagamitin niya na ito para makabalik sila sa sasakyan ni Angel. Subalit nasundan pala sila ni Agil na isa sa 12 shield gamit ang buhangin. Kasing lakas nito si Brandish kaya sinabi ng Master na tumakas na sila. Saka umatake si Erza para makasakay sila sa Magic Mobile at makatakas. Agad niyang nilagyan ng maraming magic ang sasakyan para bumilis ito. Subalit sumakay sa Sand Monster si Agil na pinagsusuntok ang sasakyan nila. At hindi talaga ito tumigil sa paghabol kaya nag-demon form si Gray at nag-elf form naman si Lucy. Sa isang iglap ay ginawang yelo ni Gray ang halimaw. Ngunit nakatakas si Agil at umatake ng mga Sand Monster patungo sa kanila kaya pinrotektahan nila Gray at Lucy ang mga kasama. Biglang sumanib sa buhangin ng kalaban at gumawa ng malaking trap ng Ant Lion at nagsimulang lumubog ang buong grupo kasabay ng sasakyan.
Luzon. Giit ni Agil na hindi na mabilang ang mga syudad at mga taong napatay ng trap na ito. Subalit gamit ang apoy ni Natso ay nagawa nilang makatakas. Saka sinuntok nito sa pagmumukha ang kalaban na ikinamangha ni Makarov. Nagalit naman si Agil at nagpalabas pa ng mga buhangin na kinontra ni Gray ng yelo pero walang epekto. At bago pa sila lumunin ng buhangin ay iniligtas silang lahat ni Makarov. Ngunit paparating na ang mas marami pang buhangin na parang tsunami na nilamon ng grupo. Nang biglang dumating ang napakalakas na kidlat mula sa Christina kung nasaan si Laxes, nalaman nilang nandoon din pala ang ibang mga kasama sa guild. At hindi sila nagkaroon ng motion sickness dahil sa espesyal na kakayahan ng Christina. Biglang umatake si Agil ng buhangin ngunit pinasabog lang ni Laxes ang mga ito. At hindi nasaktan si Agil dahil pinrotektahan siya ni August. Pero hindi daw mamamatay si Agil sa ganoong atake lang. Dinala sila ni Mes sa Christina at nakipagkita sa mga kasamahan. Kaya napaiyak na lang ang matanda nang makita ang iba pang miyembro ng pamilya. Natapos na rin ang guild kaya opisyal nang nagbabalik ang fairy tale. Nakabalik na rin ang grupo kaya double celebration ang mangyayari dahil sa pagbabalik ni Makarov. Giit ni Erza na ang matanda na muli ang master nila dahil nakabalik na ito. Natahimik ang lahat sa baston ng master at humingi ito ng tawad sa pagdisband sa guild. Subalit hindi ito alintana ng lahat dahil ginawa niya lang ito para sa kanila. Kailangan na daw nilang maghanda sa Alvarez Empire ngunit kumpiyansa ang lahat na magagawa nilang ipagtanggol ang buong Ishgar. Saka itinaas ng master ang baston tanda ng kanilang matinding katapangan sa paparating na digmaan. Kalaunan ay sinabi na rin ni Makarov na ang tunay na pangalan ng Lumen Histoire ay Fairy Heart. Saka dumating si Mavis at kinwento ang kasalanan niyang nagawa nang magkakilala sila ng kapareho niyang isinumpa. 100 taon ang nakalipas ay nakilala niya daw si Ziref na may sumpang namamatay ang lahat ng nasa paligid nito. Pero hindi naaapektuhan si Mavis kaya tinuruan siya ni Ziref ng mahika. At ginamit niya ang mahika upang mapalaya ang Magnolia sa mga Dark Guild kaya gumamit siya ng incomplete black magic spell na nagpanalo sa kanila. Subalit nagkaroon siya ng sumpa na tumigil sa pagtanda. Kalaunan ay binuo nila ng mga kasama ang fairy tale. Subalit dahil sa mga feudal lords na sa Kim ay sumiklab ang trade war. Dito ay ipinamalas niya ang husay sa paggawa ng taktika. Dahil dito ay napanatag ang loob ng mga kasama sa digmaan. Sumugod si Yuri Dreyar na ginamit ang kidlat sa mga kalaban at ganun din ang mga kasamang sila Prekt at Warrod na ginamit ang kanya-kanyang kakayahan. Kaya naman naubos nila ang mga kalaban kahit na napakarami ng mga ito. Subalit pag-uwi sa guild ay napansin ni Yuri na malungkot ito. Nalulungkot daw si Mavis dahil marami ang nagbubuwis ng buhay sa digmaan. Nagkaroon pa ng mga sumunod na digmaan na isinisi ng mga tao sa mga wizard kaya nagkaroon ng batas sa buong mundo na bawal silang sumali sa digmaan na nagdulot naman ng world peace. Nang makita ni Mavis si Ziref sa gubat ay hindi nito alintana ang sumpa ng Black Wizard kaya niyakap niya ito at nagpasalamat sa mga itinuro niyang mahika. Naging magkaibigan ng dalawa sa kabila ng mga masamang balita tungkol kay Ziref. Nang malaman ni Ziref na naapektuhan ng ginamit na incomplete fairy law ang katawan ni Mavis ay nilapit niya ang mukha sa dalaga at nagulat siya nang sabihin ni Ziref na hindi na rin siya tatanda at mamamatay. Dahil meron na ring sumpa si Mavis ay baka daw mapatay nito ang mga nasa paligid pag nagmanifest na ang sumpa nito na siyang hindi matanggap ni Mavis kaya iniwan nito si Ziref. Habang papabalik sa guild ay iniisip ni Mavis na alam niya naman na magmahal kaya bakit hindi namamatay ang mga kasama kaya hindi siya naniniwalang meron na siyang sumpa. Kalaunan ay nanganak na rin ang asawa ni Yuri at si Mavis pa ang pinapapili ng pangalan nito. At ang napili niyang pangalan ay ang mabait na hari sa nabasa niyang libro na si Makarov. Subalit nang hawakan ni Mavis ang kamay ni Rita ay namatay ito kaya naalala niya ang sinabi ni Ziref na tungkol sa sumpa na labis niyang ikinatakot kaya tumakbo siya at nagtungo sa gubat. At doon ay gumana na rin ang sumpa kaya nalaman niya ng totoo ang sinasabi ni Ziref na kapag natuto kang magmahal ay mamamatay ang lahat ng mga nasa paligid mo. Dahil dito ay naglakbay na lang siya ng mag-isa sa gubat at hindi na nagbalik sa guild. 1 taon nang lumipas ay nakita siya ni Ziref. Kalahating taon na daw na hindi kumain si Mavis pero hindi talaga siya namamatay. Giit ni Ziref na kahit putulin mo ang sariling ulo ay mabubuhay lang siya muli. Kaya naman si Ziref ay matagal na daw iniisip kung paano siya mamamatay kaya gumawa siya ng mga demon pero hindi pa rin siya nagawang tapusin. Kaya gumawa na lang daw siya ng bansa at ang tingin niya sa mga tauhan doon ay mga gamit lang upang hindi sila mamatay sa kanyang sumpa. Subalit napansin ni Mavis na dahil dito ay nalilito na rin si Ziref sa sarili niyang pag-uugali kaya parang nababaliw na daw ito. Niyakap naman siya ni Mavis dahil sila na lang dalawa ang magkasama kaya hahanap daw sila ng paraan upang mawala ang sumpa. Dahil dito ay nagkain laban ang dalawa. Ngunit dahil sa sumpa ni Ziref ay namatay na rin si Mavis. Kaya malungkot itong dinala ni Ziref sa kanilang guild na si Prekt na ngayon ang master. Upang hindi mamatay si Prekt ay naging masama si Ziref kaya binagsak nito si Mavis. Subalit pag alis nito ay nagsisi din siyang magmahal dahil ikinasawi lang ito ni Mavis. Napansin ni Prekt na may kaunting mahika pa rin sa katawan nito kaya nagpasya siyang buhayin ito gamit ang revival lacrima na nasa basement. Ito ang dahilan kaya napunta sa loob ng lacrima ang katawan ni Mavis dahil sinubukan ni Prekt na gumamit ng iba't ibang spell pero walang gumana. Napagtanto ni Prekt na may kaparehong sumpa ni Ziref si Mavis pero ayaw niyang malaman ng mga kasama na ito ang dahilan kung bakit
namatay si Rita. Kaya gumawa ito ng pekeng libingan ni Mavis sa Tenro Island. Makalipas ang 3 taon ay namatay si Yuri nang hindi nalalaman ang katotohanan sa pagkamatay ng asawa nito. Samantala si Precht ay nagpatuloy sa pananaliksik sa loob ng 3 dekada upang ma-revive si Mavis. Subalit dahil sa katawan ni Mavis at sa malaking lakrima ay nakagawa si Precht ng fairy heart na nagbibigay ng walang hanggang mahika. Kaya naman isang malaking sikreto ito sa mundo dahil siguradong marami pang magnanais na mapasakamay ito at isa na dito si Ziref. Naisip ni Happy na gamitin nila ito upang ubusin ang Alvarez Empire. Subalit sinabi ng Master na may posibilidad na hindi nila ito makontrol kaya baka mawasak lang ang mundo. Samantala ang mga kasama ay nais protektahan ng guild sa abot ng kanilang makakaya kahit hindi gumagamit ng fairy heart. Pero dahil immortal si Ziref ay napaisip sila kung paano ito matatalo. Giit ni Natsu na gagamitin niya ang secret weapon sa kanang kamay. Samantala hindi pa rin binabalik ni Brandish si Marin sa normal nitong size. Nang dumating si Mary ay nabalitaan daw nitong pinatakas niya ang fairy tale. Saka sinabing pinapatawag daw sila para sa isang meeting. Giit ni Natsu na isang beses niya lang magagamit ang secret weapon. Saka pinakilala ang mga kalaban magmula kay Ziref at ang 12 shield nitong sila Invel the Winter General na isang Ice Wizard, Agil the Desert King na isang Sand Wizard, Brandish the Nation Destroyer na nasaksihan nila ang kapangyarihan, Mary the Warrior Queen na isang Magic Knight tulad ni Urza. Kasali rin dito si God Serena na isang Tridor na top wizard saint ng Eastern Continent, August the Wizard King na mas marami pang alam na mahika kaysa kay Ziref, at ang 3 natitira ay sila Bloodman, Nineheart, at Wall, subalit hindi alam ni Makarov ang mga gamit nilang mahika. Samantala ang aknolohiya ay nais ng wasakin ng lahat ng bagay sa mundo. Naglibot sa buong lugar si Mavis upang makagawa ng strategy, at nagbabantay si Warren sa Fury gamit ang scanner nito. Pagbalik ni Mavis ay sinabi niya ang naisip na strategy kay Makarov, nang biglang magdilim dahil sa usok na nagbalot sa lugar. Napansin ito ng lahat ng mga kasapi ng fairy tale sa kanya-kanya nilang mga bahay. Nang makita ni Warren na paparating ang 50 ships ng Alvarez Empire kaya naghanda silang depensahan ang Magnolia. Sakay nito si Agil na nais talagang tapusin ang fairy tale. Narinig nila ang bell kaya naging alerto na rin ang mga kasama ng Paul Anan ni Agil nang atake ang syudad pero meron itong malakas na barrier na nilagay ni Freed. Ngunit hindi tumigil ang kalaban kaya mauubusan na siya ng magic power. Saka pinag-utos ni Mavis na sabihin ni Warren sa mga members ang kanyang strategy. Sa malayo ay nagmamasid ang sniper na si Biska. Nang dumating ang mga Dragon Slayer na nagsimula sa pangwawasak ng maraming mga ship ng kalaban. Samantala hawak ni Biska ang Jupiter Cannon na may 15 minutes ang charging time kaya hindi pwedeng sablay. Sa pag-atake niya ay tatama ito sa main ship ngunit na-neutralize dito ni Agil. Kaya pinuntahan ito ng 3 Dragon Slayer pero nagkaroon sila ng motion sickness kaya wala silang laban kay Agil pero biglang naputol ang unahan ng barko dahil kay Urza at mabilis na tinapos ang mga bata nito. Dahil nabawasan ng mga kalaban na umaatake ay makakatagal pa daw ang barrier ni Freed. Nakababa na ang ilang mga ship at sa utos ng mga executive ni Agil na sila Karim at Bakel ay sumugod ang mga kawal nila patungo sa syudad. Ngunit kagad na tinapos ni Natsu ang mga ito gamit ang mapaminsalang apoy pero nagawang mahiwa ni Bakel ang kanyang atake. Umatake ng maraming espada si Urza na balewala sa kalaban, saka sumugod ito ngunit nakailag si Agil. Kaya siya ang sinipa nito at pinalibutan siya ng napakaraming buhangin. Naramdaman ni Freed na nabutas ang kanyang barrier. Nakagagawan pala ni Wall na isa sa 12 shield. At ang pinakamalapit sa lugar ay ang magkakapatid na Strauss. Kinuha ni Lucy ang nasirang susi ni Aquarius nang may marinig sa bathtub. Pagtingin niya ay naliligo si Brandish. Na-detect din ni Warren na paparating pa ang mas maraming hukbo ng Alvarez Empire kasama ng mga kasapi ng 12 shield sa 4 na sulok ng Magnolia kaya hindi na nila alam ang gagawin. At kahit anong kalkulasyon ang gawin ni Mavis ay wala talaga silang pag-asa. Nasalag ni Natsu ang atake ni Bakel at binawian ito ng suntok. Giit ni Happy na balewala lang sa kanya ang damulag na ito pero nais daw tipirin ni Natsu ang kanyang lakas sa malalakas na kalaban kaya nanibago si Happy dahil sa wakas ay nag-iisip na rin ito. Samantala ang mga kasama ay nakikipaglaban sa mga kawal sa paligid gamit ang mga kakayahan nang biglang atakihin ni Karim si Gajil ng mahika nito. Sa silangang bahagi ay nakikipaglaban sila Gray at Juvia. Sa kabila ay nakita nilang nagwawala na si Elfman kasama si Lisana pati na rin si Mira na ginamit ang Sailor form. Kaya nagawa niyang mautusan ng mga kawal na matulog pero hindi ito tumalab sa lahat kaya supukin na lang daw nila. Giit ni Agil na matutuyo ang katawan ni Urza sa buhangin at hindi rin niya magamit ang requip. Nalaman ni Mavis na nasa panganib si Urza, subalit nanginginig na si Warren kaya binayagan ni Jet para sabihin nito kay Biska ang command. Samantala nais ni Brandish na pumasok sa bathtub si Lucy. Saka pinakita nito ang ginawa niya kay Marin at pinaliwanag na may kakayahan siyang palubugin ang buong syudad pero hindi niya ginawa dahil nais niya munang maligo. At nangako itong hindi niya sasaktan si Lucy dahil mabait daw siya sa kanyang mga pet. Saka pinaliit nito ang katabing bahay para matakot si Lucy. Dahil dito ay napilitan siyang pumasok sa tub at ginawa pa siya nitong isang pusikat. Tapos ginawa lang siya nitong tagakuskus ng likod. Kaya sasaksakin niya sana ito pero napigilan siya dahil kilala
dinala pala nito ang kanyang ina, saka pinaliit nito ang bahay kaya tumakbo si Lucy at nakalabas sa tamang oras. Umatake si Kana ng mga baraha upang iligtas si Lucy. Saka nakuha pala nito si Mari na ginawa niyang bihag at ginamit ni Lucy ang Aris form. Sa wakas ay nakatakas na rin si Erza sa buhangin gamit ang Wind God armor saka pinatalsik niya ang kalaban. Nagawang tamaan ni Bakel si Natsu, ngunit siniko niya lang ito at sa isang suntok ay tumalsik ito sa ere at tumagos pa sa flying ship. Saka nagawang mahiwa ni Erza si Agil dahil na-distract ito. Muling umatake si Erza kaya nagtaka ang kalaban nang malaman niyang gumamit pala ng pangontrang elemento si Titania kaya tumakas siya mula sa atake nito pero hindi siya pumayag kaya muling gumamit ng mga buhangin subalit tinanggal ito ni Erza gamit ang Wind God Sword. Kaya pati ang buong syudad ay binalot na rin ni Agil ng sandstorm na nakaapekto sa lahat ng nandoon. Pinagsusuntok nito si Erza dahil siya daw ang Diyos sa loob ng sandstorm kaya hindi siya matamaan saka nasakal niya pa ang dalaga at nagsimulang higupin ng buhangin ng tubig sa katawan nito. Pero bago siya mapatay ay nag-transform siya ng Morning Star armor upang makita nila Biska ang kinaroroonan nila kaya nakaatake si Biska at tinamaan nito si Agil ng Jupiter Cannon. Saka gamit ang Nakagami Starlight armor ay tinapos nito ang kalaban kaya nalinis ang buhangin sa paligid. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.